Good day sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito na po ang request nyo, Mr. Libiste. Naipakita ko po yung kanawayon. Ito po. Kasi may nag-request sa atin mga kaibigan, itong si Mr. Libiste, kaibigan natin na ipakita daw. Kasi gusto daw niya makita ulit. Ito po ay ang ama nito ay golden boy sa red. Kinocross ko sa Ogato Gray ko. Lumalabas siya mga kaibigan, kanawayon po. Pero ang ama nito ay golden boy. At saka ito mga kaibigan ay napakamura lang po. At saka may pares itong gold mga kaibigan. Kunin ko po. Ito na po ang last na pakita ko mga kaibigan. Kasi kundi po palakihin na lang natin ito mga kaibigan. Napakagandang kanawayon po ito po. Banded po ito ng national. At saka local association dito sa Bohol po. Tingnan nyo po mga kaibigan napakagandang kanawayon po ito. Medyo whitey siya. Kunin ko po ang gold mga kaibigan. Ito po ang pares siya mga kaibigan. Gold po. Napakagandang gold po. Tingnan nyo po ang kulay mga kaibigan. Medyo papatubo lang po ang buntot kasi medyo bata pa to. Pag kumplito na ito mga kaibigan ay talagang pwede na ito mga kaibigan. Ito ay bibipulit na gold mga kaibigan. Napakaganda kasi ang ina nito, nakita ko po ang mga offspring ay talagang magagaling po. May mga estilo talaga mga kaibigan. May mga ilag. At saka napakalupit ang mga palo nito mga kaibigan. Totoo yan. Napakaganda po sila ipares dun sa kanawayon. Kasi yung kanawayon mga kaibigan, malakas yun. Kasi ang ama doon ay yung golden boy. At saka itong gold na to, may estilo talaga ito mga kaibigan. Totoo yan. At saka napakamura lang po. Contact me at lang mga kaibigan, Macau Shots po. Kung sino man yung interesado kasi ang nag-request dito, si Sir Libiste po ay medyo hindi ko pa alam kung sigurado ba siya. Depende na lang sa makauna mga kaibigan. At saka kung sino yung unang mag-down, yun na po. Good morning. Ngayong araw na ito mga kaibigan ay tayo naman mga kaibigan ay Katoliko. Baka magsimba tayo mamayang gabi or bukas ba para naman maayano natin ang ating Panginoon po kasi siya nagligtas sa atin sa ating mga kasalanan lahat. Kaya tayo naman mga kaibigan ay kailangan talaga natin ng guidance, di lang puro mano. Pero ito sa atin mga kaibigan ay talagang libangan na po. Ang ating pag-usapan ngayon mga kaibigan ay bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Antonio Tony Moreno from Laguna. At saka itong si Bulter Aninyon from Bohol. Rico Renrique Tagig. At saka itong si Boymar Oliverio po. Ang topic natin mga kaibigan, ito pong isang bagay na napaka-importante po na gawin mo sa iyong manok during conditioning para magawa niya ang maayos ang dapat niyang gawin sa araw ng laban. Ibig sabihin mga kaibigan, yung mga accurate na palo, ilag, salta, talagang magawa niya ng maayos mga kaibigan kung may gawa mo ito sa iyong manok during conditioning po. Napaka-simple lang ito mga kaibigan. Itong gawin mong kalmado ang iyong manok during sa labanan nila po. Paano gawin ito mga kaibigan? Napaka-simple lang po mga kaibigan. Number one po ay itong paghawak mo isang manok. At kalmado lang po isang manok kasi po pag medyo hindi po maayos yung paghawak mo, ang manok mo ay tensyonado. Baka mag-iba yung laro niya, baka medyo madali siya magulat. At saka mga kaibigan, napaka-importante po, lalo na sa tinatawag nating mag-heating tayo sa manok natin, pinapainat natin yung manok natin para magawa niya yung yung talagang palong may galit. Ay huwag masyado mga kaibigan. Katulad ko, magpatuka ko ng manok ko sa heating mga kaibigan. Isang bisis lang po, patukaan mo dito, isang bisis lang. At saka number one kaibigan, huwag mong kalimutan na patukaan mo yung manok mo sa likuran talaga mga kaibigan. Kasi ang manok, pag pinatukaan mo dito sa likod o sa puwitan niya, ay talagang ang manok po ay active mga kaibigan. Talagang talagang pag nakita niya magkalaban sa likuran, talagang magliso kagad po. Hindi basta-basta yun mga kaibigan kasi nasaktan siya dito sa likuran. Pag makita niya may kalaban na talagang paglingon niya palo kagad or ilag kagad. Yun ang mga natin dyan mga kaibigan na kung mag-heating tayo ng manok, huwag natin ang iba. Pag heating, pinatukaan ng husto. Grabe dito mga kaibigan, parang hindi na makalunok ng lawa yung manok. Masakit yun Tapos yung iba, kinukurot pa yung tinga.
naku, galit na galit ang manok. Naku, hindi na hindi na makagawa ng maayos kung ano man yung dapat niyang gawin sa laban po. Kasi pag ang manok, mga kaibigan, galit na galit po, ay talagang wala na po yan, mga kaibigan. Talagang ang mga palo dyan ay wala na mga direksyon po. Para bang si Muhammad Ali, mga kaibigan, talagang kinukulit yung kalaban para magagalit po. Pagdating ng niya, na medyo galit na yung kalaban, ay mawala na sa focus po. Hindi na talaga masyado accurate yung mga suntok o parang ganun din yun, mga kaibigan. Kaya itong manok natin, mga kaibigan, ay huwag natin masyado patukaan po. Kasi pag ang manok galit na galit, ay hindi na yan mag-perform ng maayos, mga kaibigan. Hindi na talaga niya makuha yung accurate na palo, yung mga may ilag, yung mga may salta. Siguro maano pa rin niya, pero hindi na po maayos ang pagkagawa po. Kaya di katulad yung medyo kalma lang yung manok mo, maglakad ay talang kalmang-kalma lang po. Pag salta, mga kaibigan, pag palo sa irid yan, talagang accurate ang mga palo dyan, mga kaibigan. Yan po, napaka-importante sa manok, mga kaibigan, na talagang gawin mong lahat para maging kalmado ang isang manok po, para magawa niya ng maayos yung kung ano man yung dapat niyang gawin, yung palo sa irid na talagang accurate po, na talagang isang palo lang, mga kaibigan, talagang pumapasok po, talagang makatama sa kalaban po. Kasi itong manok, mga kaibigan, pag medyo sila, yung galit na galit po, ay naku, hindi ka makakita ng mga accurate na palo dyan, mga kaibigan. Talaga hindi nila magampanan yung kung ano man yung mga binigay mo sa training. Medyo medyo madali siyang magulat, or kung siya, mga kaibigan, kung medyo may sugat na, medyo medyo maratil na po yung isang manok, mga kaibigan. Di katulad nung medyo kalmado lang, kahit may mga sugat pa, may tendency pang makaganti po, maka 3 points pa ba, mga kaibigan. Kaya sa atin po ay sisikapin po natin na ang manok natin ay talagang kalmado lang po pag nandyan na sa aktual na laban talaga, mga kaibigan. Kasi kung patukaan mo ng gusto yun, daming patukaan na dito, kurutuin pa yung tinga. Nako, pag galit na galit yung manok, mga kaibigan, ay talagang sugod na yun. Wala na pong focus sa laban, mga kaibigan. Kaya sa atin, iwasan natin yung gano'n, mga kaibigan. Isang patuka lang dito, isa lang. Tapos dito sa likuran, banda, dalawa, gano'n. Tapos palakad-karil lang natin, mga kaibigan, kahig-kahig lang. Huwag naman masyado kahig talaga na hihingalin na yung manok mo. Baka naman maubos na yung nila dyan, mga kaibigan, yung energy nila dyan sa kakatraining. Lang, palakad lang, kahig lang ng konti. Patuka, isang bisis lang, sa likuran, dalawa ba, ganon. Para pag bitaw mo sa manok mo, mga kaibigan, ay talaga ma-feel mo na kalmado lang yung manok mo. Kasi pag medyo galit na yung manok mo, ay susugod na yan. Sugod na sugod, palo ng palo na walang direksyon po. Kaya yun ang iwasan natin, mga kaibigan. Para magampanan nila yung part nila na talagang pumapalo ng maayos. Ang estilo talaga mapalabas po. Pero ang manok, mga kaibigan, pag medyo galit na po, ang mga palo dyan, mga kaibigan, talagang wala na pong direksyon. Akala mo, kasi daming palo. Pero short pala yung mga palo na yun. At saka di pala accurate, mga kaibigan. Kaya iwasan natin yung, mga kaibigan, na medyo galitin natin ang gusto ang ating mga manok. Kasi manok yan, mawala talaga sa focus. Tao ka, mawala sa focus, lalo na yung manok. Yung utak mo, napakaliit lang. Kailangan mo talaga, mga kaibigan, na medyo sabayan mo yung ng manok, yung kanyang talaga, yung kanyang laro. Kung ano yung laro niya, talagang anuhan mo, mga kaibigan, anuhan mo lang sa kung anong laro niya. Tapos huwag natin masyadong galitin ang manok mo. Yung iba, kinukurot pa dito sa tinga po. Nako, magwala yung manok doon, mga kaibigan. Medyo hindi talaga sila makaperform ng maayos po. At saka, lalo na kung masugatan na medyo na sugat, mga kaibigan. Nako, talagang medyo papuntang na yan, mga kaibigan. Talagang hindi na ganti pa. Kasi nawala na sa focus Galit na galit Kaya yun, iwasan natin, mga kaibigan. Yan lang ang ating pag-usapan sa topic at sa araw na ito. Para naman baka naman magamit yun sa inyong pag-conditioning o pagpa-heating sa manok nyo during sa labanan po. Napaka-importante po ito, mga kaibigan, na huwag natin masyadong galitin yung manok po. Yung medyo lang, regular lang, na medyo may galit lang ng kunti para maka-perform ng maayos ang ating mga manok po. Yun na, mga kaibigan, talagang good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Tayo naman, mga kaibigan, ay talagang nagpapasalamat tayo sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta. Ang iba nagtanong na, ipasali din sila sa raffle. Huwag kayong mag-alala, mga kaibigan. Basta nakita ko lang doon sa comment section, talagang pasok na kayo po.
automatic na yun mga kaibigan. Wala tayong pinipili dito. Basta nag-comment lang, kaibigan natin, ay talagang pasok na kayo po. Napakadali lang yung raffle natin ng system natin mga kaibigan. Kung sino may mabunot, yun na yun. Yun ang panalo mga kaibigan. At saka patuloy pa rin tayo sa ating pahulugan. Itong Litmore natin. May ano tayo mga kaibigan, may nag-request kasi na Golden Boy 5K daw. Pero 4 lang ay palabas natin mga kaibigan kasi ayoko pong magpaano ng marami kasi sa Golden Boy, 4 din yun. At 3 na kasi may kumukuha na natin, may kumukuha na sa atin ng isang lalaki lang. 3 na lang, pero pwede pa ang 4 ng babae po. Ayun lang mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.